Now we are on our third part. So this time medyo techie pa tayo. We're going to talk about IoT. Actually, techie na pa tayo kanina, but more techie ngayon, more advanced. Again, focus tayo sa fourth industrial revolution na especially on ano ba yung involvement ni data. Because these technologies, IoT, AI, and analytics, may data po dyan na involved. Especially application natin is sorry, predictive safety management. Siya na po. Uh, um, what else? So let's start. Na-win lang ako sa ulan. Now, first, let's define or and briefly describe IoT or the Internet of Things. Okay, so and basically, see IoT is physical objects or an array. It refers to an array of physical objects equipped with sensors or devices that can capture data from the physical world, like our voice or our images. Yan. So, not just sensors, but also software that enable them to interact with little human intervention. So, pwedeng sila-sila na lang yung gumagawa or little, ano lang, may approval or may, ano lang, may input lang si user and then the rest sila nang gagawa. Yan. So, paano nila ginagawa yan? By collecting data and exchanging data via a network. So, sabi mo nga, for example, sa sensor, may na-collect siya, may na-determine siyang, let's talk about fire na lang, no? Fire detection and alarm system. So, for fire safety, nakita ng sensor natin na ito may pa-develop na fire. Hindi pa, wala pang fire but may tendency, may malapit na nga ma-reach yung threshold. Okay, so bago pa yung na-sense na data, bago pa umabot sa lumagpas sa threshold, finorward na niya yun sa ating app, okay, or sa the central monitoring station, and either titingnan pa ng admin, mag-confirm pa siya, mag-verify pa niya, or pwede na din automatically. So, depende sa situation. Depende sa pagka-program po or sa scenario din. Yan. So, ayun na po. So, kahit walang tao, kahit walang nag-check, pwede nating gawing automatically na ano, na magsasend siya ng alert sa mga tao, sa mga what they call authorities to take actions before pa mangyari yung event. Okay? So, mag-uusap-usap po yung devices basta connected lang sila within the network or within the connected sa internet or sa local network. Mag-uusap-usap po sila to do the necessary actions or at least to to notify the persons in charge of doing the necessary action. Okay? Like pwedeng i-notify ka agad si fire station or si emergency ano yun? Emergency response teams, di ba? Or someone from the medic and to respond immediately. Okay? So also, IoT enables organizations to monitor conditions continuously. So with IoT, hindi mo na kailangan mag-ikot-ikot sa buong building. Like, naalala ko naging job ko dati sa Okada. So, hindi ako nag-work for Okada, but may project kami dati sa Okada. So, imagine kung alam niyo yung Okada, they have a very large fountain. And yung project namin is paikot buong fountain. Meaning yung work, namin, what do you call this? Yung work area namin is sakop talaga. Yung buong fountain. So, every day, twice a day, iikutin ko yan. Yun. Paano ko yung accident or yung risk nag-occur nung nasa ibang places ako or malayo ako sa part na yun. So,
Ang hirap ng ganun. Ang layo ng tatakbuhin ko or whoever ang kailangan mag-respond, di ba? So, pwedeng mag-escalate na yung accident or yung nangyaring bad thing, di ba? So, at the same time, ako naman, nakakapagod ikutin yun na ganun para makakuha ng data. And yung data ko, of course, limited, very limited. Kasi, ano lang eh, um, dadaanan na siya a few seconds lang kuha ng data and then the next time mo na makakuha na siya ng data, hapon na or gabi na. So, ganun po, very limited. But with the help of IoT, pwede nating ma-monitor yung different parts of our workplace. And also, di ba, nauso na yung work from home. So, kahit nasa bahay ka, pwede mo ma-check, ay okay ba sila doon? Ginagawa ba nila yung safety practices? Tingnan ko nga yung sa dashboard. So, ayan, kung naalala niyo kanina yung pinakita kong sample ng dashboard. So, pwede natin gamitin yon. So, pwede tayong magkaroon ng ganun so that mas flexible po tayo. Okay? Mas nababantayan natin um, not necessarily nagiging ano tayo, micromanaging. But importante na malaking bagay na din na aware tayo kaagad. Hindi yung after 1 hour, after a few hours pa, tsaka natin malalaman may aksidente pa lang nangyari sa workplace. Or may mga tao pala na secretly hindi sumusunod sa protocols. Um, so, yung goal natin is to respond immediately to any potential hazards. Okay? By the way, yung unsafe practices, yung pag-violate sa safety measures, mako-consider din as potential hazards. Yan. So, paano ba nag-work sa IoT? Nasabi ko naman kanina, interconnected sila. So, most of the time, yung gumagamit po tayo ng cloud services. That's why, in most, so as the name implies, Internet of Things, meaning kailangan talaga ng internet because of the cloud services that we need to, or cloud services that will take care of all the data processing involved. Lots and lots of data po yung involved dyan. Especially kung madami kang sensors, madami kang devices na kailangan mag-usap-usap at ma-automate. So, doon po pumapasok si cloud. Okay? And as you can see sa output side, yun po, pwede tayong gumamit ng different apps, different devices to access the app for that. Either to monitor or to remotely control the things connected to your IoT system. Yan po. So that's IoT in a nutshell. Okay? I hope na ano natin na absorb maski pa paano. Now we have AI and I have to what do you call this band or to basagin. Gusto kong basagin tong thinking natin AI currently is ChatGPT or some video generating apps. AI is way more than that actually. Okay, before those things occurred, AI has already been seen as something useful for the industry, for different industries, especially pagdating sa safety management and other aspects of managerial tasks or managerial operations. So AI, um, define natin muna. So ability of a digital computer or a computer-controlled robot to perform tasks commonly associated with intelligent beings. So by the way, this definition nakuha ko, or ito din yung naging definition ko last time sa previous webinar natin, Introduction to Robotics and AI. So um, as you can see, na-highlight ko po yung line, yung phrase na perform tasks commonly associated with intelligent beings. Yes. Kasama po tayo doon. Or may iba pa ba? So, yan, yung mga tasks na kaya nating gawin as human beings like making complex judgments or decision-making process or analyzing difficult situations and coming up with some insights on it, di ba? So those things can't be done immediately by any computer or any software.
'Di ba? Kailangan may something na nag-i-imitate kung paano mag-isip ang isang intelligent being like ikaw. Ayan. So, that's AI. Ginagaya po tayo kung paano mag-isip. For example, sa tinatawag na computer vision, paano natin, sorry for the camera. Nasira yung computer. Um, for example, in the aspect of computer vision, I think may video. Ayan. Right. So nasabi ko na kanina, so for example, na-integrate mo si CCTV sa safety management app mo. Okay? Or sa yung dashboard. So imagine may ganito kang footage sa mga pinaka-crucial na lugar. Ayan, with the use of AI, malalaman, pwede natin i-program yung system natin na yung pumapasok na footage, tingnan niya kung may na-detect, magde-detect siya ng any violation. So, now question, paano nalaman ng AI, paano nalaman ng CCTV natin or ng computer natin na violation yung ginagawa niya? Yan yung sa upper. Yan. So this is a hazardous condition. So na-identify siya ng AI or na-identify siya ng system natin with the help of AI because AI is programmed in a way that nakakapag-isip siya kung paano tayo mag-isip. Paano ba tayo nakakapag-recognize ng isang hazardous event? Ayan. Yan po. While sa baba naman, nangyari na. So may na-accident na. So ito hindi lang nanguhula si AI na dinetect niya talaga. So detect niya, ayan, may bumagsak, may na-fall. Na-fall sila. Buti hindi sila na-fall sa isa. um, ayan. So, di ba, kung walang nakakaalam niyan, as you can see, walang ibang tao, walang ibang makaka-respond at makakapag-communicate ng nangyaring accident agad-agad, di ba? So, paano bang mag-escalate yung consequence ng ganyang event? So, but with the help of AI, pwede tayong ma-notify kaagad, di ba? Kahit nasa malayo tayo. So, pwede tayong mag-take ng necessary actions agad-agad with the help of this technology. Now, so analytics naman, or more specifically, data analytics. So another thing, as you can see, may data na. By the way, AI involves a lot of data for it to work. Okay, so hindi ko na-explain paano nag-works AI, basta tandaan, malaking data. At yung data na yon, ini-input natin kay AI para makagawa tayo ng model. So may algorithm tayo, like what I explained in the previous webinar on how AI works. So, pili tayong algorithm. Now, mag-feed tayo ng data sa kanya para maging model siya. Yan. So, ganun po yung summary. So, now, yung finid nating data, dapat quality po. So, may kwenta. Because, remember, garbage in, garbage out. Hindi maganda yung nilagay mong data na pinang-train mo kay algorithm, meaning hindi din maganda yung lalabas na AI model, yung kalalabasan ng ginawa mong training. So, doon na po pumapasok or isa sa mga purposes ni data analytics sa part na to. We make sure, using analytics, we can make sure that we are inputting quality data sa ating model po, sa ating algorithm para magkaroon tayo ng quality din na model. Okay? So, analytics, it is basically the science of analyzing raw data to gain information about the data and draw conclusions from it. So, may raw data tayo. As the input, output natin is most likely a conclusion. Like, is it left or right? Or up and down, move forward, stop and start? Like, things like that. Okay? Also, tinaturn natin yung raw data na to into meaningful insights. Yun yung pinaka-highlight ko talaga na word, na phrase. Meaningful insights. Not just drawing conclusions, but insights on what to do next,
What do you think will happen? Yan. So, mostly, ginagawa natin through tools like dashboards, yung nakita niyo kanina, charts and reports. Okay? So, these features, mas maganda ma-incorporate sa ating safety management na app. Yan po. And yung data na sinasabi natin, either past or future. Di ba? So either nagawa na, nangyari na, or magiging data pa lang. Makukuha pa lang natin na data. So because data analytics can be divided into two main parts. And all in all, meron tayong four main types of data analytics. So yung dalawa na sinasabi ko is those that are types of data analytics that are using past data, and when types of data analytics that use future data. So as you can see from using past data is less complex compared to those that use future data. Okay, so isa-isa natin. Descriptive analytics, as you can see, that's the least complex, but sad to say, that's the least valuable. Siya ang pinakamadaling gawin, but medyo describe niya lang eh. Describe niya lang what happened. So medyo, kumbaga, basic, masyado siyang basic para mapakanabangan lalo. So usually, descriptive, nagiging first part siya. Ginagawa natin siya as first stage. So kung gagawa tayo ng data analytics, most of the time, more often than not, nagsastart tayo sa descriptive. Okay? If we stop there, medyo hindi valuable yung ginawa nating data analytics. That's why, move natin a little bit. So diagnostic analytics naman, kung gusto natin malaman why something happened. Kaya gusto natin maintindihan. So we perform this diagnostic analytics, still using past data. And remember yung past data na yan, not necessarily long time ago or kahapon. Actually, even a few seconds ago, already nagiging past data na yan. Okay? So, move forward, move natin a little bit further, we can come up with predictive analytics. So, ito na po yung target natin. Ito yung minimum na goal natin. Makagawa po tayo ng prediction. However, it involves not just past data, but future data. And as you can see, medyo tumaas na po yung complexity natin. But, tumaas yung complexity, yung maganda is tumaas din yung value niya. Because, as you can see sa title natin, pwede na siya magamit for predictive safety management. Pwede naman descriptive, di ba? Describe natin, may nangyari in the past, may na-aksidente, may ganitong na-detect na hazards, di ba? May na-measure na ganitong risk. Okay. So, anong gagawin? Ano gagawin? So, ayan po, doon na papasok si predictive. So, with the help of our past data and with the help of past data, makaka-generate po tayo ng future data or makaka-predict po tayo ng future data. Yan. So, yung past data very important po kasi yun yung input natin para malaman or makita yung mga patterns or makita natin anong trend ba? Pataas ba to continuously? Ano ba to? Continuous ba to or may intervals in between, may gaps? Ayan. So, or pwede ba possibly pataas and then bababa at which point siya bababa? Ayan. So things like that, we can make predictions. Anong magiging pattern? Anong magiging, for example, ang present data natin is until here. So with the help of the past data, malalaman natin anong kasunod. Okay? So if we level up further, most complex among the four, we have the prescriptive analytics na. Because hindi lang siya nagpre-predict what will happen, but because na-predict niya, makakagawa siya ng prescription. Like in the case of doctors, di ba? Reseta. So,
dahil na nalaman na diagnose siya, so na-predict ay most likely ito yung mangyayari next. That's why ito yung prescription ko. Most likely dadami pa yung cancer cells or mag-weaken further yung yung performance ng heart. So ito yung prescription. So same thing sa atin safety management. So not just predictive. Maganda na na-predict natin but at the same time may prescription tayo. Okay? So if we put them together, those technologies, IoT and analytics, tingnan natin kung paano yun nagagamit sa predictive safety. Okay, so pagtagpi-tagpiin natin yung mga technologies na yun. So starting with Internet of Things or IoT. So like what I've said earlier, it's for data collection. So wherein the sensors gather real data. Okay, so for example, smart helmet detects worker fatigue by heart rate. Wow, high-tech na. So sinot mo yung yung helmet, while working, malalaman na ng boss mo or someone in charge or someone from the medical team, malalaman nila, uy, may nag-fatigue. So, yan. Hindi na kailangan ng ng long process of long relay of messages bago malaman ng mga concerned individuals or ng response teams natin na may ganong incident pala. Okay? So, si AI naman, siya naman, of course, siya yung mag-iisip. Based on the things that we have gathered, di ba? Malalaman kung what to do, what to say. So, si AI, it models identify patterns and make predictions. May comma, I think. Models, comma, identify patterns and make predictions. So, siya yung madaming applications sa AI, but in this case, ang focus natin is to make predictions. Okay? Madami pang ibang gawin ni AI, di ba? Like what you see on social media. But in this case, sa safety management, one of the most useful features of AI is making predictions. Okay? For example, AI flags a machine likely to overheat based on recent usage. Based on the data gathered from our IoT system, na-detect ni AI. Okay. So ito, after a few seconds, puputok na to. So dapat i-stop ko to. Ipa-automate niya si IoT. Na i-stop niyo yan. So, kumbaga na-lesson na yung pag-relay ng message sa human beings. Not necessarily, I'm not saying na nawawala na purpose ng human beings, but what I'm saying is, mas nagiging mabilis yung response with the help of AI. So, mag-respond din naman yung human beings. But, before pa dumating yung human being, may nagawa na actions to lessen the possible escalation of the problem. Diba? So, like, sunog, na-detect na may sumabog, automatically, nag-activate ng sprinkler or nag whatever yung action, diba? Automatically natawagan si fire office, fire station, or automatically may robot ka dyan na pinatay niyo yung apoy, diba? Robot na firefighter. So things like that, para at least pagdating ng human beings, medyo mas late compared sa machines, in many cases, hindi na ganun kalaki yung problem. Naagapan na siya. Ayan. Okay? Actually, in between IoT and AI is analytics. So this decision support, it visualizes trends and inform action. So si AI, nagbe-base lang kay analytics actually. So kung ano yung sinabi ni analytics, ano yung data na sinabi niya or pinasa niya kay AI, si AI yung mag-identify na, okay, so based sa analysis mo, ito yung nangyayari o ito yung pwede mangyari. So, yan.
So for example, sa analytics, we can use dashboard that shows a spike in sleeps in a specific location during wet months. So usually, with the use of dashboard, mas um, aware tayo what's happening. Okay? So yung dashboard natin nag-work behind dyan is analytics. And for example, this one, ayan, sa dashboard natin, sa left side muna tayo. Dapat hinide ko pala yun. Yan. So ito din yung ginamit ko last time sa previous webinar. So for example here, sa dashboard natin, pinapakita niya yung previous tsaka yung future, yung past data and future data. So for example, ito yung lumalabas sa dashboard natin, ganito, ganito, ganyan. Ito yung mga past data. At the same time, pinapakita niya ano yung, based on this past data, ano yung possible na future data or yung tinatawag natin na forecast. Okay? So, paano siya nakapag-come up niyan? Yan. By analyzing. So, yung analysis na yan, andito po sa within our AI model, represented as what we call as neural networks. Okay? So, the output here will be our forecast data. So, this is very helpful kung may ganito sa dashboard natin. Like for example here, paano malalaman na na this person has a tendency na either ma-aksidente or makakos ng accident. So, ayan, for example, ang movement niya, tinatrack like this, tinatrack, and based sa movement niya, sa pattern ng movement niya, ito yung predicted na possible na movement niya. So, possible, lumagpas siya sa isang threshold like here, may possibility na malaglag siya pag ganyan siya ka-reckless gumalaw. Yan, so meaning si AI, mag-alert na, supervision needed. So possibly mag-send yun ng notification kay safety officer or whoever is in charge. Ayan po. So, or for example, lasing yung tao, yung worker. So, with the help of AI, ma-prevent na makakos ng any accident yung lasing na yan. Or someone na medyo naging war freak na. Either for some reason naging war freak, nagkaroon ng mental nervous breakdown, nagwala, di ba? So bago pa siya magwala, na-detect na. Yan. So na-predict na. Okay, and again, that's with the help of data and a collaborative effort from these technologies.